Where's my pick? Oh, where's my pick? Let's wait. Paano ang mag-solo sa gitara? Anong ginawa ko doon? Anyway, paano gawin yun? Kailangan nyong malaman ang mga pentatonic scale. Halimbawa, subukan natin mag-solo sa backing track nito. Ang pentatonic scale, kapag tinugtog talaga natin ito, ang major or minor, laging maganda pakinggan. Kahit anong pindutin natin habang nagsosolo tayo, napakaganda talagang pakinggan ng mga nota na ito, no? Halimbawa itong A, E, B minor, D na backing track. Try natin na tugtugin ang A major pentatonic scale. Ito ang A major pentatonic scale. Try nating tumugtog sa A, E, B minor, D na chord progression. Diba, napakagandang pakinggan. Dahil may alam akong pentatonic scale, kaya kong tumugtog, pindutin, kahit ano man ang gusto ko doon na pindutin, almost kahit ano man na gusto kong pindutin doon, para makasolo, maka-improv sa isang chord progression. Yun ang magandang matutunan doon. Pero, may kailangan pang malaman. Kailangan din nating malaman ang root note dahil yun ang ating kumbaga home base kapag tayo ay nag-i-improv or nagso-solo sa gitara. What I mean by home base, yun ang lagi nating babalik-balikan para maging melodic pa rin ang sound ng ating mga solo. Halimbawa, ano ang mga home o root note ng A major? Siyempre ang A. At ang A ay nandito. A rin ito. At A rin ito. So yun ang root note. Kapag hindi mo pagkaanong sanay ang pag-i-improv, dapat na gawin mo talagang laging bumalik sa root note. Kasi mas nagiging melodic at mas nagiging maganda ang kinalalabasan ng pagsusolo sa gitara. Kaya kailangan mo gawin yun. Try natin mag-solo habang bumabalik ako sa mga root note. Ito.
Dun pa rin sa progression ng A, E, B minor, D. Ililink ko ang backing track na pinagkuhanan ko nito. Yung dalawang backing track, yung una at yung pangalawa. Ang una, minor ang ginamit ko doon. Dito, major muna tayo. Dito lang sa shape 1. Sa shape muna na ating pinapag-aralan. Napaganda kapag bumabalik ka talaga sa home base or note, ang root note na ginagamit. Sa next ko na lesson, titignan naman natin ang ibang mga shape ng pentatonic na pwede nyong gawin at kung paano magagamit nyo ang mga hammer-ons, pull-offs, slide sa gitara para mas mapaganda siya. Dahil kapag ang ginagawa nyo lang, kung napapansin ninyo, gumagamit talaga ng mga slides, hammer-on, and pull-offs kasi yun ang isang nagpapaganda, nagpapa-embellish sa pagsosolo. Hindi lang yung parang robotic, no? Try natin walang pull-offs and hammer-ons and slides. At bending. Try natin nang wala mga yon. Tingnan nyo, hindi siya magiging maganda gaano. Hindi siya magandang pakinggan. Pero kapag may mga slides, pull-offs, hammer-ons, and bends, napakaganda ng pakinggan. Kaya mas maganda siyang pakinggan kapag ganun. Salamat sa panonood ng video na ito. Practicein nyo lang maigi ang aking mga lesson na binigay sa inyo ngayon at kayo ay makakapag-solo or improve rin sa gitara. Maraming salamat sa panonood.